Hello mga ka-BM! Welcome back po dito sa Bonum Magos. Ayan, so in today's video, alamin natin kung ano ang mga dapat ninyong malaman about sa person ninyo ngayon. Okay? For those of you who are in the relationship, ayan, if wala kayong relationship, who knows, di ba, may parating sa inyo. Okay, so this is a love reading for all of the 12 zodiac signs. Magsisimula ako sa Aries, pababa, Aries, and then papuntang Pisces tayo. Okay, so Aries, ayan. Bago ko magsisimula, mga madam, sinong marunong mag-timestamp sa baba, pakilagay na lang ako sa timestamp kung, yung timestamp ng Aries, Taurus, Gemini, Cancer, so on and so forth. Okay, so simulan na natin, huwag na natin patagalin pa. Love reading para sa mga zodiac signs natin. 12 zodiac signs. So, magsisimula ako sa Aries. Pababa. Okay. Ano mga dapat nilang malaman ngayon sa ating collective about sa person nila? Anong mga dapat nilang malaman? Okay. So, Aries, Taurus, Gemini, move natin yan. Gemini, Cancer, Leo, and Virgo. And then Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, and then, wait lang, Pisces. Okay. Ang init ng panahon, no, mga madam. So, I feel like the collective right now, it's in their head. A lot of you are right now overthinking, stressed about your person, over-analyzing the situation. Talagang iniisip ninyo. Okay? Huwag kayong magpaka-stress sa mga person ninyo, mga madam. Lalo na tag-init ngayon. Okay? But don't worry, alamin natin. Alamin natin kung ano nangyayari sa person ninyo ngayon. Anong mga dapat ninyong malaman. Okay, let's start with Aries. Aries, dirty offer. Ooh, Aries! May dirty offer ang person ninyo. Ano to mga dirty offer? Sexual? Alamin natin kung sino yan, Aries. Ano tong dirty offer na to? Sino tong nagdi-dirty offer sa Aries? I think someone here afraid of commitment. Yung person mo. Okay? With the full card, lumabas. Ayaw niya ng commitment. Kaya gusto niya Aries, posibleng air signs, Aquarius, Gemini, and Libra. Posible. Two of Cups. Yeah, judgment. Ayaw niyang, ayaw niya ng commitment. Okay? Itong tao na to, madami pa siyang dapat ma-realize sa relationship. Parang gusto niya ng happy-go-lucky. Tignan mo yung, yung babae. Parang gusto lang niya ng carefree na relationship, na buhay. Ayaw niya, kumbaga, matali pa. Okay, ang itong Knight of Swords, hindi to nag-iisip. Walang plano sa buhay. Okay, walang plano sa buhay. I don't feel like gusto lang niya na pasyal-pasyal kayo, magkikita kayo kung kailan nyo gusto, and then, itong offer na ito, it could also be na mayroong nag-dirty offer sa person mo right now, na hindi mo alam. Okay, huwag kang susugod ha, Aries, huwag kang susugod. Kaagad magsugod-sugod dyan. Okay? May bumibisina. Alright. Punta tayo sa Taurus. No facts. Never has the facts. Makes shit up lies. Lagi nagsisinungaling ang person mo, Taurus. Laging gumagawa ng kwento. Okay? Walang katotohanan yung mga sinasabi niya sa'yo. Oh my God. Lagi nagsisinungaling. Lies. Never has the facts. Okay? Sino kaya to? Alamin natin, Aries ha. Sino to para kay Aries? Aries. Okay, Aries. Kaloka. Sino kaya to?
Okay, Aries, you have the Knight of Wands, posibleng fire sign. Okay? Uh, I mean, Taurus, di ba? So, posibleng Aries, Leo, or Sagittarius. Aries, Leo moon. Ayan. Tignan natin. King of Swords, Aquarius, Gemini, Libra energy. And the Lovers, strong Gemini here energy. I feel like this person, nahihirapan siyang pumili. I feel like this person, mahilig siyang magkabet. I feel like eto dilagay ka sa third party, and itong tao na to, Taurus, magaling magsalita with the King of Swords, and mas pag nagalit din, masama rin siyang magsalita. Bully, mainitin ang ulo, madaling irritable, and may pagkasuplado or suplada. King of Swords, madaling magalit. Nagtatanim ng galit, matampuhin, and very in and out sa buhay mo. Okay, kakausapin ka lang niya pag gusto niya. Kakausapin ka lang niya pag gusto niya. Pupuntahan ng kanya, magpaparamdam lang siya pag gusto niya. Okay, and for some of you, hindi siya sensitive sa mga sinasabi niya. May pagka-prang ka magsalita, masakit magsalita, ganon. And may third party involved. Bakit kaya? In and out, okay? Gusto lang niya ng adventure, gusto lang niyang makuha. Ito mga knights kasi, may mga ano sila, hindi sila matured, and pupunta lang sila sa'yo pag meron silang gustong makuha sa'yo. Hindi natin alam kung ano yan. Okay? Posibleng pera. Okay? Posibleng pera with the Ten of Pentacles. Kaya, Taurus, mag-ingat sa pera ninyo. Okay? Baka mamaya, magsasabi lang siya ng, alam mo, bibilugin yung ulo mo para makuha ka, maibulsa ka, ganon, maloko. Alright, let's move on to Gemini. Gemini, your person is haunted by memories. Your person is traumatized right now. May side effects yung nangyari sa relationship ninyo. Madaming flashbacks. I feel like your person right now, Gemini, nagka-trauma. May dating trauma, haunted by the past. Bakit kaya to? Or sino kaya to, Gemini? Tingnan natin. For our Gemini. So, I feel like Gemini, yung person mo ngayon, parang binabalik-balikan niya yung relasyon ninyo. Especially sa mga nag-break up dyan. Yung person ninyo parang binabalik-balikan niyo yung nakaraan ninyo. Okay? Nagpa-flashback sa kanya yung mga nangyayari, yung iba na trauma. Ano bang ginawa mo, Gemini? Sa person mo. Okay, let's see. Who is this? Gemini, you have the Knight of Pentacles, possibly a Taurus, Virgo, or Capricorn. Ace of Pentacles. And Queen of Pentacles. Oh, mayaman. Itong tao, itong babae na to or lalaki. Very, may negosyo siya ngayon. And I feel like this person is, gusto niyang humingi ng pa isang chance. Gusto niyang bumawi. Sa iyo, Gemini, right now yung person mo nagfo-focus, it's either may business siya and for some of you, nagpaplano na parang bigyan ka ng pera, Gemini. Okay, right now, focus siya sa trabaho, and may dala siyang yung person mo, may dala siyang trauma from the past. But I feel like this person right now is very, loyal. And I feel like if naghiwalay naman kayo, nag-break up, for those of you na nag-break up kayo ng person mo, gusto niyang humingi ng isa pang chance dito. Okay, I feel like this person wants to show you na, eto na, pwede mo na akong pagkatiwalaan, just give me a chance. Okay, itatama ko ang mali, I will be loyal, magiging loyal ako, seryoso sa relationship with the Queen of Pentacles.
yung iba sa inyo confirmation is right now, focus siya sa work. Okay, focus siya sa work, may maganda siyang trabaho or business. Let's move on to Cancer. Cancer, your person is uninterested sa'yo. Oh my God. Hindi siya interesado na sa'yo. Let's see, who is this, Cancer? Parang tinatalikuran ka na. Why? Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Why? Who is this? Cancer. Tingnan natin kung lalabas. Confirm. Confirm ba na Aries, Leo, and Sagittarius? Okay. Eight of Pentacles. Nine of Cups. Alam mo, self-care na siya ngayon. Six of Swords. Yeah. Meron na ibang direction ng person mo. Ayan o, parang nililingon ka na lang pero meron na siyang ibang papalayo na siya sa talaga sa'yo. Iiwanan ka na talaga. Iniwan ka na talaga. Hindi na siya interesado sa'yo, Cancer. Sorry to say this. Ayan o, meron na siyang ibang plano sa buhay niya. And I feel like right now, Cancer, your person is nagpo-focus na siya sa sarili niya, interesado na, I mean, hindi na talaga siya interesado sa'yo. Siguro dahil may nagawa ka. Okay? Cancer, I feel like sa mga lalaki na Cancer dyan, yung person mo, okay, kung babae ka, hindi ito ang story mo. But for those of you na lalaki na Cancer na nanonood, your person is posible din na babae, hindi na interesado sa'yo, Cancer. Babae ka man o lalaki, okay, feminine, but mostly ang napipick up ko is madaming mga masculine energy dito na Cancer, hindi na interesado ang person mo sa'yo. Kasi focus na siya sa sarili niya. Self-care, nagsiself-care na ang person mo, nagbo-blooming na, nagsiself-love na, and focus na sa mga sarili niyang goals, ambitions, plans, focus na sa work or negosyo, and may iba ng direksyon na tatahakin. Okay, may iba na. Ayan na, nakalingon na siya. Six of Swords. Goodbye, Cancer. I'm moving on. This person is moving on na. Six of Swords. Gusto niya na ma-move on. Although, andin pa rin yung it's either, oh my God, nasasaktan yung person mo, Cancer eh. Wala siyang choice. Wala siyang choice kundi kalimutan ka because of how painful the situation is. Wala siyang choice kundi kalimutan ka at mag-move on na kasi nasasaktan siya. Siya ang mas sobrang nasasaktan. Nasasaktan sa sitwasyon ninyo. I don't know why. And there is this energy with the Queen of Swords na lagi pa rin iniisip ka pa rin niya from time to time, but dumidistansya na siya. Uninterested na siya. Pero andun pa rin yung thoughts. Siyempre, hindi ka pa rin mawala sa memories niya. Kaya lang, focus na siya sa sarili niya ngayon. Eight of Pentacles. Cross-watchers, confirm, diba? Focus na kayo sa sarili niyo. Sa mga mga ano dyan. For those of you who are dealing with Cancer, right? Focus na kayo sa sarili niyo. Sa negosyo niyo. And, yun nga, may mga ibang plano na kayo sa buhay. And you feel content, happily single, okay na sa sarili, masaya na ako kahit ganito, ayoko ng toxic, happy na ako, fulfilled na ako. Unahin ko naman ang sarili ko ngayon. Right? I love this energy. Let's move to Leo. Leo have legal issues. Court, justice, immigration. Leo. Divorce, settlement. May ano to? Let's see kung ano yan. Wait lang. Okay, so Leo, with this legal issues card, posible na yung iba sa inyo, yung person mo, may kinakaharap ngayong kaso. Okay, gina-judge ng tao. Nasa immigration, nagpa-process ng visa. Yung iba naman sa inyo, yung person mo is a lawyer. Or could also be, tignan natin no, kung ano to. Confirm natin kung ano yan. I want to move this.
Okay, so Leo, sino tong person mo na to? Why is the legal issues here for Leo? Ano to? Leo, you have the Seven of Swords because nagnakaw, nagsinungaling. Three of Swords, Queen of Swords. Nasa third party. Yung iba sa inyo, nasa korte, napabarangay because of third party, na involved sa third party, kinasuhan, uh, g- going through some sort of divorce or annulment, separation, ayan. Could also be yung mga, uh, tawag nito, yung financial support, yung bang ano, sustento, posible na hindi nagbibigay ng sustento, kaya napabarangay, na bigyan ng parang tawag nun, court order, may something I like something like that. Posible na yung iba talaga sa inyo is because nagnakaw, nagawang hindi maganda, okay, may nagawang hindi tama. Queen of Swords, ayan, matuso yung person mo. Okay, let's move on to Virgo. I feel like right now, iniisip ka ng person mo. Iniwan mo ba siya sa ere? Leo, iniwan mo ba? Galit yung person mo for some of you. Galit sa'yo. Okay? Played out. Okay? Your person feels nilalaro mo lang siya. Why is it, Virgo? Why? Virgo, bakit feeling ng person mo nilalaro mo lang siya? Tignan natin. Or naglalaro lang. Ano ba tong played out? Let's see. For Virgo, why is it played out here? May goal yung person mo. Let's see. Ano tong played out? Temperance. Could be a Sagittarius, Ten of Swords, the Nine of Pentacles, the Emperor. Could be an Aries, Virgo that you're dealing with for some of you. I think with the played out, yeah, feeling ng person mo right now, trinidor mo siya, Leo. Kasi feeling niya, nilalaro mo lang yung damdamin niya. Hindi kayo magkasundo with the temperance. You know, sinungaling, demonyo ang tingin niya sa'yo. And ano ka lang, selfish with the Nine of Pentacles, ungrateful. Okay, Virgo. Ayan ang tingin ng person mo sa'yo. Napaka-ungrateful mo. Okay, pangit ng reading, no? Yan yung lumabas eh. We are spying on in your person. Let's move on to Libra. Ano nangyayari sa person mo? Naglalakbay siya ngayon. Okay, nasa ibang bansa. With the travel, I can also see na may plano siyang maglakbay kayo. Dalawa. Could also be right now, nasa ibang bansa siya and papunta siya sa'yo. Libra, tignan natin. Confirmation. Why is the travel here? Why is the travel here? Ano tong travel na to? Para sa ating mga Libra. You have a Four of Cups. Why? Page of Cups, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, and the Nine of Swords. The Devil, Capricorn energy. It could be that right now, Libra, nag-aalala ka ba na yung person mo aalis? Mangingibang bansa? O iiwan ka? There is this energy na parang it's either iiwan ka or siya ang feeling niya iniiwan mo siya sa ere. And there is this energy na parang yung person mo may ino-offer is either ino-offer mo yung person mo na mangibang bansa, sumama sa'yo pero parang hindi niya in-accept yung offer. Okay? Did you offer this person na magsama na tayo, pumunta tayo sa ibang bansa, come with me, stay with me, pero hindi mo in-accept yung offer or hindi niya in-accept yung offer mo? There is this energy na parang may nag-offer dito ng
travel or pagsasama, magsama na tayo sa isang bubong, or tara magpapasyal tayo. There is this plan about going somewhere pero hindi natuloy, and now someone is in the Nine of Swords, umiiyak, naguguluhan. Parang feeling niya niloloko lang siya with the Page of Cups and empty promises. Let's move on to Scorpio. Scorpio, your person right now is reflecting, nagre-reflect siya. Titignan niya anong nangyayari sa sitwasyon niya. Why is this? Sino to? Reflecting. Why is the reflecting here for our Scorpio? Nag-iisip yung person mo ngayon, nagme-meditate, gustong mapag-isa. Sino to? Scorpio. You have the Seven of Cups. May sariling mundo ang person mo. May sariling mundo ang person mo, Scorpio. King of Pentacles, madami siyang ambisyon. Yung person mo, madaming pangarap pagdating sa pera. Lagi yung iniisip, kaperahan, negosyo, business. Ang dami niyang pangarap. Nasa ulap na siya. Ayan o. Nag-iisip na siya kung ano-ano nang ini-imagine niya. Okay, mga wildest dreams na matupad. For some of you, you may be dealing with Queen of Cups, Cancer, Pisces, or another Scorpio with a High Priestess, a strong Pisces. Na yung mga Pisces, may sariling mga mundo, yung mga yan. Kaya wag kang magtaka kung may pagkasira ulo, may sariling mundo. Ayan na, nagre-reflect sila. Kung ano-ano na nang iniisip nila eh. Kung anong, alam mo, may sarili silang mundo na nag-i-imagine sila ng mga, nag-daydreaming, kumbaga. I feel like it has something to do with, surprise ka naman, Scorpio. There is something about a surprise here, coming your person. Yeah, may paparating na surprise galing sa person mo. Congrats for some of you, Scorpio. Could be na mabubuntis na naman, mabubuntis ka, Scorpio, soon, this year, or kung ikaw ay babae na Scorpio, posibleng na mabubuntis ka. O ikaw na lalaki na Scorpio, may mabubuntisan kang mabubuntisan mo yung partner mo na babae this year. At isa yan sa mga wildest dreams ninyo. Magkaanak, magka-baby ulit. Something about that. Okay? O maybe yan ang ipinag-aalala ninyo, Scorpio. Or ng person mo. I'm also picking up like nag-aalala naman ng person mo na Cancer, Pisces, Scorpio na baka nabuntis na naman siya. Oh, there's something about that. Makabuntis na naman ako. There's something about that. Alright, let's go to Sagittarius. Sagittarius, mag-ingat sa person mo because your person is a wolf in sheep's clothing. Okay, nagpapanggap. Sino to? Sino to? Why is the wolf in sheep's clothing here? Okay, you have the Ten of Pentacles. Nagpapanggap na mayaman. Okay, pero hirap na hirap siya. Yung person mo, mahirap, hindi mayaman, walang pera, nagpapanggap siya. And now, nagpe-pretend siya para makuha ka, mahalin ka, makuha yung gusto mo, may ino-offer siya. Or this person is a Ace of Cups kasi yung bang papa-inlovein ka. Para ma-inlove siya sa'yo, nagpapanggap na galing siya sa angkang mayaman, may pera sila, madami siyang pera, nagpapanggap siya na, you know, yeah, wolf in sheep clothing, nagpapanggap na maganda ang buhay niya, maganda ang trabaho niya, basta nagsisinungaling siya. So, wag kang maniwala sa mga sabi niya. Na may sasakyan siya, may mansion siya, yung trabaho niya ganito. Okay, wag ka masyadong maniwala. The truth is, mayabang siya. The truth is, with the Six of Wands, may pagkamayabang. The truth is, naghihirap siya. The person is struggling. Ayun o, struggling. So, yeah. So, maybe ino-offeran ka na ganito, ganyan, i-love ka, may mga and with the Ace of Cups, empty promises yung mga yan. Siguro yung person mo nagpa-promise na, sige,
bigay pag tayo naging tayo, ayan, bibigay ko sa'yo lahat, wala kang magiging problema, wala kang gagawin. Yung mga ganyan, yung mga papasyal kita, mamahalin kita. Uy, mag-ingat ka sa mga ganyang Ace of Cups kasi empty promises siguro yung mga ganyan. Okay, may potential pero I don't know. Okay, why it moves to Capricorn? Capricorn, someone's into you. Oh, caring, not caring yung person mo. There's good chemistry between you and your person right now. There's great vibes and very positive yung energy. Let's take a look at kung sino to. For our Capricorn. Capricorn. You have the Page of Pentacles, possibly Taurus, Virgo, Capricorn. The Fool, the Eight of Swords, and the Five of Pentacles. I feel like your person right now is not doing well. I feel like this person is really looking for someone na, ano, magmahal sa kanya. Because this person, naging lonely siya in the past. And I feel like naghahanap siya ng pagmamahal sa'yo. Hinahanap niya. Right now, natatakot siya na baka aalis ka at iba ang decision mo about sa relationship niyo. Natatakot yung person mo na mawala ka with a full card. Natatakot siya na baka babaliwalain mo lang siya. And natatakot siya na baka hindi ka seryoso with the Page of Pentacles. May takot yung person mo na, so I feel like parang ayaw kanyang pakawalan, no? With the into you. So parang natatakot. There's just natatakot na, may kaba. Pero gustong gusto kanya. Let's move on to Aquarius. Aquarius. Your person is dirt digging. Oh my God, looking for dirt on you or vice versa. Hinahanapan ka ng butas, hinahanapan ka ng mali. O baka naman ikaw, Aquarius, ang naghahanap ng kamalian sa person mo. Let's see why the dirt digging is here for our Aquariuses. Okay. Ano tong dirt digging na to? Yung bang hinahanapan ka ng mali, hinahanapan ka ng kapintasan. A justice. Oh my God. For some of you may be dealing with a Libra. The Knight of Cups, Water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, and the Magician. Oh my goodness. Six of Wands. I feel like you're dealing with someone who's very mayabang, mataas ang tingin sa sarili. I feel like this person, the reason why nahanapan ka ng kapintasan is because this person thinks na you're very manipulative. Your person thinks, Aquarius, yung person mo thinks na manloloko ka, playgirl or playboy, and sinungaling with the justice. Tingin niya hindi ka nagsasabi ng totoo, wala kang sinasabing totoo, mga kasinungalingan mga sinasabi mo, and with the Magician, controlling, manipulative, ayan, and may yun nga, trickster, manluloko, trickster, and yun nga, mamaya, tingin niya kasi parang pinapaasa mo lang siya, Aquarius. Pinapaasa mo lang ba ang person mo? Alright, let's move on to Pisces. Last but not least, talking shit about you, Pisces. Who is this person talking shit about you? Oh my God, ang dami niyang sinasabi about sa'yo na hindi maganda. Okay, chinichismis ka, sinisiraan ka kung baga sa mga ibang tao. Let's see who is this person. Pisces. Ang daming sinasabi na bad about sa'yo. Talking shit. Okay, sinungaling. Let's see, ano kaya to? Pisces, talking shit. You have 9 of Wands. The Devil, Capricorn. And the 5 of Cups. The Page of Swords. Could be Aquarius, Gemini, and Libra that you're dealing with. Diya talagang Page of Swords, chinichismis ka, ginagossip ka, Pisces. Ikaw laman ng chismis ngayon. Okay? I feel like because the reason why
tinotalk shit ka or nagto-talking shit about you, yung person mo, is because at some point na-disappoint mo siya, Pisces. Pinahirapan mo siya, naging toxic yung relationship mo. Bini, parang kumbaga, toxic ka para sa kanya with the devil kasi. Yan, stress na stress yung person mo. Oh. Disappointed siya sa relationship niya. Kumbaga, ikaw ang sinisisi sa relationship ninyo kung bakit hindi nag-work. Ikaw, dami niyang mga kamalian na nakikita sa'yo at chinichismis niya yan. Kinukwento niya sa mga kaibigan niya, kapamilya niya, kamag-anak na ganito ka, ganyan. Hindi magaganda. I swear, hindi magaganda. Mga kapintasan mo nakikita niya. And I feel like your person is very toxic as well. Kasi hindi siya masasaya sa relationship ninyo. 'Di ba? Kung hindi masaya sa relationship, 'di ba? Umalis na lang, no? Kasi ang dami pang sinasabi. Dami pang mga talking shit na sinasabi, no, Pisces. So, ayan po, mga madam and sir. Hope nag-resonate sa inyo lahat. Okay, let me know. Huwag kalimutan mag-comment sa baba. I hope nagustuhan ninyo. Okay, if you want more of this, kung gusto niyo na may ganito ulit na reading na ganito next time, maybe next week or next few days, please comment below. Hit the like button. Pag maraming like and maraming comment, sige, at maraming views, sige, gagawin ko ulit yung ganito. Alright? So, help me. Pag marami akong viewers dito, gagawin ko ulit ito. So, comment kayo, ma'am, sige ma'am, gawa ko ulit ng ganyan. I'm so interested. Okay, looking forward to another reading like this. O mag-comment kayo ng ganyan. Okay, so anyway, abangan next time kung ano ulit ang mga nangyayari sa person niyo, mga dapat ninyong malaman. Okay? Huwag muna kayong aalis kasi meron ako mga i-flex na mga items na baka magustuhan ninyo. So, I'll be right back to go away. Okay? Thank you and God bless po. Ingat. Sa mga naghahanap naman po ng money magnet oil or pampaswerte, panghatak sa kaperahan. Okay, I have money magnet oil for only $2.99. May libre ng red bracelet. Ayan, wag na kayong pagpahuli mga madam and sir. Iilan na lang po ito. Okay, ipahid nyo lang sa pulso, sa kamay ninyo or sa likod ng tenga ninyo. Ayan, kahit saan pwede nyong ilagay. Okay, pwede nyo lang din dalhin kung ayaw nyong gamitin. Ayan, pampahatak po ng pera. Okay, mag-message po kayo sa Facebook page ko, Ladybug PH po. Sa mga naghahanap po ng mga pampaswerte, meron akong one full necklace. This is a Chinese pampaswerte. Okay, one full, nagdadala ito ng blessings, prosperity, abundance, good fortune, ayan, pampaswerte and happiness. Ayan. So, this is only 300 pesos, may libre na siyang red bracelet. Kaya wag na kayong magpahuli. Okay, message me sa Facebook page, Ladybug PH, kung gusto nyong bumili. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page,
Ladybug PH or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page. Ayan, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay. O, di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine, bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa. Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito, kaya paunahan lang po sa pagbayad. Kaya huwag ka nang magpahuli, mag-message na kayo sa Facebook page Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So, ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299, ngayon isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So, for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH. Ayan, mga madam and sir, sa mga naghahanap po ng mga evil eye bracelets, ayan, meron tayong pangmalakasan. Okay? Lakas makasosyal to, mga madam. For only 300 pesos each. Ayan. Paunahan po sa pagbayad. Okay, message nyo po ako sa Facebook page Ladybug PH. Ayan. Okay. Because sa ngayon pa lang, as of now, okay, madami nang bumibili. Okay, magiging bestseller ko ata to. Okay, so ayan, wag na kayong pahuli, okay, message na kayo.